So, good day everyone! For this video tutorial, we are going to solve the mode of a group data. So, this is the most frequent used number in a data. So, this is the way we solve for the mode of a group data. So, ito ang ating class interval. Ito ang ating frequency. So, ngayon, i-identify muna natin kung nasan ang ating modal class sa ating data. So, titingnan natin kung sino yung o alin yung pinakamataas na frequency. So, ang pinakamataas na frequency natin is si 12. So, 81 to 19 na class interval ay ang ating modal class. So, ito ang ating modal class. So, pag nakita natin ang ating modal class, magpo-proceed tayo dito sa ating solution, which is mode is equal to lower boundary of the modal class plus D1 divided by D1 plus D2 multiplied by our interval. So, kuhanin muna natin si lower boundary. Paano ba natin makukuha si lower boundary? Tumingin tayo dito sa class interval ng ating modal class. So, ano ba ang ating lower interval dito? Which, ito yung 81. So, sa lower interval natin, magmaminus lang tayo ng 0.5. So, 81 minus 0.5 is equal to 80.5. After natin dito sa lower boundary, hanapin naman natin si D1. So, si D1, makikita siya before ng ating modal class. Kung makikita nyo, dito nagsimula sa baba ang ating class interval, ang pinakamababang class interval. So, dito tayo titingin sa baba, pataas. So, itong 12, ang before the modal class na frequency is 8. So, kukuhanin natin difference nila, which is 12 minus 8. 12 minus 8 is equal to 4. So, 4 ang ating D1. After nyan, magpo-proceed naman tayo kay D2. So, si D2 naman, ito yung difference ni frequency ng modal class tsaka ng frequency ng after the modal class. So, 12 minus 10 is equal to 2. So, ang ating D2 is equal to 2. So, after nyan, kukuhanin naman natin si interval. So, paano ba natin kukuhanin si interval? Si upper limit or upper interval, ima-minus natin kay lower interval, tsaka tayo mag-a-add ng 1. So, 90 plus 81, 90 minus 81 plus 1. So, ang sagot dyan ay 10. So, ang ating interval is equal to 10. Ngayon, i-plot naman natin siya sa ating solution. So, mode is equal to ang ating lower boundary, which is 80.5 plus ano ang ating D1? Ang D1 natin is 4. Tapos, 4 plus ang dito natin is 2. Ang interval naman natin ay 10. So, 80.5 plus 4 divided by 4 plus 2 multiply by 10. So, sulat muna natin dito si 80.5. Unahin natin yung side na to. 4 plus 2 is equal to 6. 4 divided by 6 multiply by 10 is equal to 6.67. So, mode is equal to 80.5 plus 6.67 is equal to 87.17. Paano ba natin malalaman kung tama yung nakuha nating mode? So, tignan natin yung modal class natin. Dapat yung makukuha mong mode is nandito lang siya sa range ng 81 to 90. So, 87.17 yung nakuha nating mode ng data na to. So, ang ating modal class ay 81 to 90. So, ibig sabihin, tama yung nakuha nating mode kasi nagre-range siya, nandito siya sa loob ng 81 to 90.